Magandang araw guys, Matsuki TV. Ito, meron tayong siservisan ngayon na isang automatic washing machine, Whirlpool. Ang problema guys is habang naglalaba daw sila, biglang tumagilid. So sa parting right side ng washing. So usually ganyang mga problema, ang nasisira dyan yung pinakang balancer rod. Kasi may apat kasi na rod dyan para yun ang pinakang balancer para hindi magwiwigil yung tab. So ito, andito na tayo sa bahay. Tingnan natin. Ayan. So ayun, guys, binuksan ko na to guys. So nakita ko kagad ang problema. Nakita niyo yan, ayan o. Yan yung ayan na, nawala yung ano niya, yung pinakang holder ng rod. So nalaglag yan dyan sa loob sigurado. Ayan o. Kasi dapat may ano yan, may pin yan para nakakapit yung holder. So ito, bubuksan na natin. At naka-silent ako guys dahil may nagbibideo ko sa kapitbahay. So dinudukot ko ngayon dyan yung rod sa dulo, sa kanto. Nasa dulo yan. Ayun, medyo masikip guys. Kaya pinaka-isama ko yung may-ari na pakihawakan. So binubuksan ko muna para matanggal yung cover sa taas, yung pinakang top cover niya. Kasi hindi natin magagawa yan pag di natin babaklasin yun. So mapansin nyo yung pinakang tab niya, tagilid. Yan, sinik ko muna sa kabila kung okay pa yung rod niya, yung balancer. Yan, so okay siya. Ayan, so tanggalin muna natin yung pinakang cover nung may screw kasi yung dalawa sa magkabila. Mayroon yung cover na maliit na bilog, tinatanggal yung plastic. Ayan, para mapuntahan natin yung pinakang torni screw. Ayan, tanggalin natin yung kanyang Phillips screw. Dalawa lang naman yan. Pasensya na guys at medyo dapat di ako nakasilent para dire-diretso na yung paliwanag ko dyan habang binabaklas ko. So mapansin nyo yung pinakang tab niya is tagilid dahil nga naputol yung kanyang balancer rod. So ayan, binabaklas ko rin tong cover sa sa likod para may angat natin ng buo. Ayan. So ang automatic washing machine guys, kahit tagilid lang yung pinagpapatungan mo ay minsan nag-i-error yan. So lalo na pag ganyan nakatagilid yung pinakang spin tab nya. So dito guys, tinatanggal natin yung mga tali-tali dyan, yung mga clip para dun sa mga wiring yan. So ayan, dinudukot ko ngayon dyan yung pinakang rod at medyo masikip at kailangan natin ng tulong ni bossing. So ayan, nakuha ko na yung rod. Ayan guys, oh. So doon yan nakapasok sa pinakang retainer niya, yung plastic. Ayan, pinakita ko kay bossing. Ayan, so yan ang naging problema. Ayan, ayan, hindi ko na napakita maigi. Ayan, yan yung pinaka retainer, natanggal siya doon. May pin yan sa dulo para naka-hold dyan yung pinaka-rod. So ang gagawin ko rito guys is dadaling ko sa shop ko dahil kailangan natin matanggal yung pinakang pin. Ayan, sabi ka, malapit lang naman po rito guys, mga 3 blocks away. So ayan, uwi na muna tayo para magawa natin ang paraan yan. At sana makakuha tayo ng pin na asirado o kaya stainless para hindi kakalawangin. Pero ang nakalagay kasi lahat puro puro galvanisado lang na manipis. So ayan, dito na tayo sa shop. At try nating tanggalin yung pinakang naiwan na pin sa loob ng butas. Medyo naglagay ako dyan na in-sprayan ko ng dyan, penetrating oil kasi grabe, kapit na kapit siya yung kapiranggot na naiwan sa gitna ng butas. So ayan, nililiha ko muna syempre para makapasok maigi yung penetrating oil natin. So hindi nakasentro guys yung ating camera, pasensya na guys basta yung dulo ng rod na yan may butas yan dapat para lagyan ng pin. So naiwan yung maliit na pin niya is kinalawang ng todo, ang hirap tanggalin guys. So actually nagpukpok pa ako ng todo dyan, ininit ko pa yan, tapos trinay kong punsulin ng concrete nail. So natanggal naman sa awa ng Diyos, matagal. So ayan guys, at halos tapos na yan. Ihatid natin yun doon sa ating customer para siyempre ikabit na natin. Ayan. Ayun, salamat sa mga nakasuporta sa akin channel.
Maraming salamat, tayo 11,113 na ngayon. So kahit paano ay umaangat ang ating channel. Sa mga bagong napadaan dito sa aking channel, paki-like, share, and subscribe po sa aking munting bahay. At paki-hit na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga upload. Ayan, God bless po sa ating lahat. So medyo gumagawa ako dito ng lock guys. Itong part na to, gumagawa ako ng lock dito. So ang ginamit ko dito is alambre lang na NGI wire kasi walang kakasya eh. Meron sana dito kaso mataba. Kailangan sakto lang. Sakto lang yung taba ng pin. Dapat kasi yung pin dyan yung asirado para hindi kinakalawang basta-basta. Pero wala tayong makuha. Sinabi ko naman sa customer na gawa natin ng paraan. So dito sa part na to, papunta na ako. Ayan, yung sinasabi natin na pin na ginawa ko. So uupo yan dyan sa pinaka-retainer niya para hindi siya malaglag. So siguro matagal-tagal din to bago masira sana. Wag lang mababasa kasi ang nagiging problema niya kasi pag nababasa siya, siyempre kakalawangin. At hindi naman kasi sirado yung hindi rin stainless yung mga nakakabit kahit yung mga luma niya. So ayan, ilalagay na natin. Balik na natin. Ayun, so yung ating bossing, may-ari. Hiningi ko yung kanyang tulong dahil wala akong assistant ngayon. Ayun. Sinuot ko dun sa kabilang dulo tapos pinahawakan ko sa kanya. Assistant ko siya ngayon. Ay wala, no choice din siya. Wala, hindi natin pwede ikabit ng walang alala yan. Kasi mabigat yung pinakang spinner tab niya. Pinakang tab niya mabigat siya guys. Kita nyo naman. Automatic kasi yan eh. Kaya may halong bakal yung loob niyan. So mabigat talaga. So yun, inawakan ko na yung kabilang dulo at dinalagay ko yung pin para hindi siya malaglag. So ayan, cooperative naman yung may-ari. At kailangan niya na kasi maglaba. No choice siya. Gas dito kasi pag ganitong mga trabaho, mababa lang ang singilan dyan. So kung itatawag niya pa namin sa mga talagang mag-service na sa mga automatic washing machine, medyo may kamahalan pag nag-service sila dyan. Mababa ang 800 dyan to 1.5 ang labor nila. Lalo ganyan, may DIY tayong ginawa. So kapit by almost isang subdivision lang naman kami, halos 3 kalye lang pagitan. So ano lang, presyong kalugar lang ang ating singil dyan. So ayan, ito pakita ko sa inyo yung aking ikinabit. Yan, andyan na siya. Nakita nyo yan guys. Ayan siya, nakalagay na siya dyan. So kaya siya nalaglag dahil naputol yung pin. Siyempre malalaglag yung pinakang pin. Ayan, ito yung original pa yan, kinalawang na rin. So 4 yan na puro ganyan. May ganyan lahat yan, 4 na sides. So yan, sabi ko sa kanya, iwasan na lang na mababasa dahil yun ang kalaban ng mga pin. Yung ibang brand, yung mga magagandang klase, stainless yung pin, kaya so hindi siya na kinakalawang. So ayan, pati aking tripod hindi ko dala. So ayan, tiningala ko na lang at tinayos ulit natin yung mga wiring sa loob, yung mga clip para hindi nakalaylay yung mga wire. So ayan, tatakpan na natin. Ayan, simple lang naman yan, siyempre ituturno nyo lang natin, babalik natin yung dati. So namumroblema siya kasi hindi talaga iikot yan at mag-e-error lang yung kanyang panel. Makikita mo mag-e-error tsaka hindi siya andar. Once na unbalance yung ating automatic washing machine, lalo ganyan naputol. So tatagilid yung tab, hindi talaga andar. Tutunog lang ng tutunog yan, hindi siya iikot. So ayun. At siyempre testingin natin. Ayan na. Tinesting na natin. Kasi pag tagilid yan, hindi yan talaga iikot. Kahit nga hindi balance yan, halimbawa nakatagilid din sa baba, yung mababa yung pinaglagyan mo, mag-i-error dito. Kasi kailangan pantay siya. Ayun guys, ulit tayo, inabot tayo ng ulan. Umulan na. Sikip na sa bahay. So
So ayun guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking pagsiservice. Ayan, maraming salamat Matsuki TV. Bye bye.